Aba, eto na po. Umaarangkada na po, mga bossing. Wala hong iba kundi si Boss Dante Marcoleta, mga kababayan. Ayan na! Oh, para doon po sa mga nag-aantay, no? Naghihintay, umaasa na magiging libre 2,000 pababa na kuryente, eh mukhang gagawin na po ni Rodante Marcoleta. Uumpisahan na po. Ah, may nag-umpisa na? Ano yung sinasabi niyo diyan sa comment section, may nag-umpisa na? Ah, yung kay Sandro. Oo nga ano, kay Sandro Marcos tsaka kay Martin Romualdez, oo, nung last week na-i-vlog natin yun, 'di ba? Yung kay Sandro Marcos, eh, yung 2,000 katumbas 2,000 na kuryente, eh, isinusulong na maging libre na. Yung kay, Congressman Martin Romualdez naman, yung pagtanggal o pag-alis ng, 12% VAT. Naku ha, kailangan nating makita na talagang kikilos at gagalaw ho, si Rodante Marcoleta dito, mga bossing. Baka naman 'no, makisakay lang. Oh, dahil nakita niya, naku, yari ako dito sa mamamayang Pilipino. Ako nangako nito tapos ako hindi gagawa, tapos wala akong gagawin. Tutungangaan ko lang. Tapos ayan na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez kumikilos na, yari ako sa mamamayang Pilipino nito. Mukhang talagang ano, mukhang talagang, sasabihin nila walang kwenta si Marcoleta, puro pangako lang. Kaya gano'n, 'di ba? Ano 'yan? Kaya gano'n, 'di ho ba? Sa banta ng dagdag singil sa kuryente, dulot ng tensyon sa Middle East at sa anumang, krisis na maaari pa nating harapin. Layunin ng aking mga panukalang batas na alisin ng 12% VAT sa kuryente. Late na boss, may nauna na, 'no? SBN 61 at ilibre naman ang mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatts bilang subsidy. Panahon na para sa isabatas ang mga ito. Unahin natin ang mamamayan. Siyempre baka makikisakay ka lang diyan, tapos matutulog ka lang, nasa gedli ka lang, hindi mo naman sila tinutulungan, Tapos baka baka ang ending po, o ayan, natupad na po natin, yung pangako sa mamamayang Pilipino na kapagka 2,000 pababa ang kuryente, eh, libre na. Tapos ang tombrabaho lang pala si Sandro Marcos tsaka si Martin Romualdez. Sabi ni Carmen Lee, kay Sandro, yung 2K kuryente, may batas na. Kay Rodante Marcoleta, ito talaga. Ay nako, mga bossing, wala akong masabi dito kay Rodante Marcoleta. Parang puro ano lang ho, puro pagpapakyut lang ho, 'no? Tapos kung matandaan niyo ho, silang dalawa ni Senator Ping Lacson, nagbabangayan, nagsasagutan. Bakit? Pinagbintangan niya si Senator Ping Lacson na ini-splice yung kanyang video, na yung kanyang video daw ay chinap-chap tapos saka iniere. 'Di ba nagagalit siya. Pero 'pag bali-baliktarin man ho natin, mga kababayan, ang sinasabi at tinutukoy nung video na yon ay isuko yung Kalayaan Island Group. Eto, tingnan niyo. President Pro Tempore Pangulo Lacson sa patutsada ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pagsita ni Marcoleta sa pag-post ni Lacson ng sinasabing edited video para manipulahin ang pahayag sa Kalayaan Island Group. Yun daw. Pero wala ho, kahit na ano bali-baliktad na tingnan ko kung paano, kung ano yung sinasabi ni Rodante Marcoleta, wala ho ako talagang makita, mga bossing, eh. Hindi ko makita kung merong ibang ano, merong ibang anggulo, wala. Talagang isuko yung ano, Kalayaan Island Group. O ngayon, tuloy. Para kay Marcoleta, malinaw na inedit ang video para palabasing sinabi niyang isuko ang Kalayaan Island Group. Yun naman talaga. Wala na ho akong ibang makita na ibig sabihin ng sinabi. Kahit ipinapaliwanag lang niya
Ang problema hinggil sa pagkukonekta ng maritime features ng isla. Paulit-ulit nang iginiit ni Marcoleta na taken out of context o mali. Kahit sino magbasa, sir, eh. No? Kahit sino ho ang magbasa, mga kababayan, yun yung naano natin, na yun yung pagkakaintindi ho natin, mga boss chief mo, sir. Ang pagkakaintindi sa pahayag niya noong February 4 na dapat isuko ang islang sinasabing nasa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Iyon, nasa kaliwa po, ito po yung Yan, Chip fake. fake. Yung nasa kaliwa, chip fake, okay? Yung nasa kanan, yan po yung original, Mr. President. Ang Kaya paliwanag, tingnan ko lang, baka meron talagang ibang ano eh. Meron ho talagang ibang pagpapaliwanag doon. ganitong pag-edit at hindi simpleng pagkakamali lamang. Bagkos isa pong buktot na planadong pagkilos at tuwirang pagpapalit ng Ang ina, ayaw pang i-play. Ang tagal. konteksto na nagpabago sa kahulugan ng aking mga ipinahayag. Buwelta nila Ipe-play ba? Hindi. Hindi yata ipe-play. Lacson, hindi kailangang i-edit ang video dahil walang ibang ibig sabihin. Totoo naman! Sabi ko nga ho sa inyo, ilang beses namin pinakinggan eh. Ang ginawa namin, 5 minuto bago yung pagkakasabi ni Marcoleta, pinakinggan na namin 5 minuto bago magsalita si Marcoleta o bago yung pagkakasabi niya. Hanggang umabot pa kami ng another 5 minuto pagkatapos nung yun yung sinabi niya. Wala ho talagang ibang ibig sabihin kundi yun lang ho. Itong ginagawa niya, sinisisi niya si Senador Ping Lacson. Doon sa kanyang mga taong bayan, ginugunggong na naman kayo ni Marcoleta, oh. Gusto ibintang isisi sa iba. Ang pahayag ni Marcoleta kung hindi isuko ang Kalayaan Island Group. Inupakan din ni Lacson ang pahayag gamit ang Chinese writing dahil sa paniwalang mas maiintindihan ni Marcoleta. Ay, ganun pa. Wala naman. Hindi, alam ko naiintindihan ho talaga niyang mga yan, no? Naiintindihan ho nila yon, mga bossing. Kaya lang ayaw intindihin at ayaw tanggapin dahil mapapahiya sa mamamayang Pilipino. Pag tinanggap, oy nako, ayan. Mayayari sila sa mamamayang Pilipino. Mabuti pa dapat pagpaliwanagin na talaga si Rodante Marcoleta, mga boss, no? Patungkol doon sa SOSE. Kasi wala siyang lusot doon sa SOSE. Bakit kanyo? Ang sinasabi ni Attorney Dino, mga kababayan, saan mang panig mo kinuha, nakuha, o saan mang panahon mo nakuha, bago ka tumakbo o during election, may kalalagyan.